Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at purihin po ang ating Panginoon sa Kanya pong kabutihan at sa Kanya pong katapatan sa ating pong mga buhay. At tayo po ngayon ay dadako sa pag-aaral po ng Kanyang mga salita na kung saan ay matatagpuan po natin yaon sa gawa o mga gawa 11 verse 26. Sabi po dito sa gawa 11:26, at ng kanyang matagpuan at isinama sa Antioquia ang isang taong singkad, silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Okay, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, patuloy po, Panginoon, pinupuri, niluluwalhati namin ang iyong pong dakilang pangalan. Lord God, nakikita niyo po ang laman ng aming mga puso. Ano man pong karumihan, O Diyos, sa aming pong panalangin na iyo pong pakalinisin ang aming pong mga puso upang maging karapat-dapat, O Diyos, na pagsidlan ng iyong pong banal na salita. At amin din pong hiling, Panginoon, buksan mo ang aming espiritual na pangunawa sa iyong mga salita, O God. Lord, maging ang aming espiritual na pandinig na ang salita mo ay patuloy na ito ay magrema sa aming mga puso. Salamat nga po, Ama, at itago niyo po ang iyong abang lingkod sa inyong likuran at kayo po, O Diyos, ang magturo sa pamamagitan ng iyong pong banal na Espiritu. Salamat nga po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon, yung word po na Kristiyano. Bagamat po, nung nagturo ako sa Bulacan, tinuro ko na po ito, yung about po sa Christianity o Christian. Sabi nga po dito, ito po ay buhay ni pagkatawag ni kay Bernabe at doon po sa propeta ng ating Panginoon na kung saan ay pinahanap nga si Pablo para magkaroon po sila ng unite na paglilingkod, pagkakaisa na paglilingkod po sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, doon po nag-start yung sa pangangaral nila ng mga alagad, ng mga lingkod, doon po nag-start yung pagiging Kristiyano o tinawag na Kristiyano yung mga alagad. Ngayon po, base din po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, alam na po ito ng karamihan na sabi ngang ganon, ang sino man na nakipag-isa sa Panginoon ay bago ng nilalang at wala na yung dating pagkatao at siya po ay bago na. Ngayon po sa ating pong pag-aaral ay sabi ko nga po about sa Christian. Ano ba talaga yung Kristiyano? Ito po lagi nating sinasabi, pag tinanggal natin sa Christian, pag tinanggal natin yung words na Christ, ang matitira ay I am nothing. Totoo po yun, o ayan. Ibig sabihin I-A-N. Ang ibig sabihin, I am nothing. Pag sinabi yung I am nothing, sa John 15, sabi po doon sa 5 to 7, kung hindi po tayo mananatili sa ating Panginoong Diyos, wala po tayong magagawa kung tayo po ay nakahiwalay sa Panginoon. Kaya nga po yung word na Christian, inuugpong ho tayo sa ating Panginoong Diyos. Kailangan po maging Christ-likeness po tayo. Okay, Christian. Madali hong sabihin pero napakahirap pangatawanan, napakahirap ipakita na tayo po ay mga Kristiyano. May 4 na bagay po tayo, letter C, na matatagpuan po dito o punto. As a Christian, ikaw po ang makakakilala o nakakaalam sa sarili mo kung saan ka napapaloob sa 4 pong ito. Napakahalaga na kailangan bilang isang mananampalataya tayo, kailangan ho na ipapamuhay natin yung hindi lang masabi na Kristiyano ka. Kahit hindi na natin pagsigawan sa buong mundo, pagsigawan sa pamilya natin, makikilala po yun sa buhay, sa pagsasagawa natin, sa pananalita natin, kung tayo nga po ba talaga ay Kristiyano.
Kristiyano. Okay, dako na po tayo sa ating pag-aaral. Ngayon ho, makikita po natin, sabi ko nga kanina, yung apat na letter C. Ano ba tong apat na letter C to? Number one na letter C po. Sabi ko nga, the importance o three importance letter C. Sabi niya pong ganyan sa letter C, na una, yung tinatawag po na careless Christian. Pag sinabi kong careless, ito po yung sorry po sa pronunciation ko, kayo na lang umunawa. Careless Christian. Pag sinabi yung careless ka, yung ibig sabihin po nito, yung pabaya, walang pakialam, no ho, na Kristiyano. Walang pakialam kung yung sinasabi niya ba ay okay lang as a Christian, walang pakialam sa gawain ng Panginoon, kung masasaktan ba yung sinasabihan niya. Basta, bilang isang mananampalataya, ang careless Christian po, ito yung pabaya sa kanyang pananampalataya. Yung hindi pinapahalagahan kung anong mayroong pananampalataya po siya. As a Christian, kailangan po, o bilang isang mananampalataya, kailangan mariron po tayong pagpapahalaga sa ministeryo ng ating pong Panginoon o sa gawain. Kasi po, pag sinabing careless Christian, walang pakialam ito, pabaya ito sa kanyang buhay, pananampalataya. Simple na lang na usapin, halimbawa sa loob ng church po natin. Di ho ba nakikita mo na ang gulo-gulo ng simbahan? Kasi po, ang pagdating na po sa church, isa rin po yun sa part ng pagiging mananampalataya po natin, ng pagiging Kristiyano po natin. Halimbawa, sa loob po ng simbahan, nakita mo na napapagod na yung isang kapatiran, hirap na yung isang kapatiran. Hindi man lang natin sila dapat nga natin silang tulungan. Hindi yung dapat natin silang pabayaan. Kasi, sige, bahala ka dyan. Di ko naman ministry yan eh. Di ho ba yung isang bagay na lang na halimbawa sa paglilinis ng church? Hello mga mahal kong kapatid, wag ho nating pabayaan yung bahay-sambahan po natin. Mga simpleng bagay, diyan po tayo minsan sinusukat ng ating Panginoong Diyos. Kung doon sa simpleng bagay na yun, magiging karapat-dapat ba tayo? Hindi ko sinasabi na pag hindi ka naglinis sa church, hindi ka nakarapat-dapat. Hindi po yun. Ang pinupunto ko po dito as a Christian, wag hong matagpuan sa atin yung pagiging careless Christian. Yung wala tayong pakialam, yung wala tayong pakialam dun sa nangyayari sa loob ng church. Mga mahal kong kapatid, ang iglesia ng Panginoon, ang bahay-sambahan, ay bahagi yan ng pagiging Kristiyano natin. Yung ministry po na hinahawakan natin, ginagampanan natin, bahagi po yan. Kailangan po wag tayong maging careless Christian, na wala tayong pakialam sa church, wala tayong pakialam sa gawain, pabaya tayo doon sa personal na pananampalataya natin. Kailangan po bilang isang mananampalataya, magkaroon po tayo ng malalim na pundasyon sa Panginoon. Wala pong careless Christian sa JOS. Kailangan po sa ating pananampalataya, matuto ho tayo maging maingat. Kailangan wag ho nating pabayaan na umandap-andap yung pananampalataya natin. Wag nating pabayaan yung mga kapatiran natin na nanlalamig. Tulungan natin sila na mailapit sa Panginoon. Tulungan natin sila na muling mabalik. Magkaroon tayo ng pakialam sa buhay nila sa pamamagitan ng panalangin. May pakialam tayo sa buhay mananampalataya o pananampalataya nila, pero wala kang pakialam doon sa buhay at sa pamilya nila. Yung pagtulungan natin sila doon sa relasyon nila sa ating Panginoong Diyos. Magkaroon ho tayo ng pagmamalasakit. Wag ho tayo yung maging careless Christian. Hayaan mo na yan, di naman natin ministry yan eh. Hello mga mahal kong kapatid. Parang ganito, naalala ko sa isang church, kasi sa isang church, mayroon sila kay Pastor Efrain. Sa kanila, mayroon sila every Saturday, mayroon silang, linalabgipan para maglinis doon sa kanilang sambahan. Di ngayon may isang kapatiran ako na para bang, syempre, nandoon kami nung araw na yon,
nagkonting linis-linis, ganyan. Tapos may isang tao nagsabi, hayaan mo na yan, may maglilinis naman yan. Ibig sabihin, sa atin, simpleng bagay, sa loob ng church, kailangan magkaroon ka ng pagmamalasakit. Huwag kang pabaya, una sa personal na pananampalataya at relasyon mo sa Panginoon. Pangalawa, huwag kang maging pabaya sa ministeryo ng Panginoon. At pangatlo, huwag kang maging pabaya at walang pakialam doon sa loob ng church. Yung kahit kaligpit man lang ng inupuan mo, kahugas man lang ng platong pinagkainan mo sa loob ng church. Hello mga mahal kong kapatid, paulit-ulit tayo, simpleng bagay, pero kailangan po nating matutunan. Simpleng bagay, pero nakikita po yung buhay, pananampalataya natin sa ganyang sitwasyon. No po, kaya mga mahal kong kapatid, wala pong careless Christian sa JOS. Okay. Pag nakita po natin yung kapatiran natin nanghihina, tulungan po natin. Pag nawawala po yung kapatiran natin sa GC, pag-pray po natin at i-follow up po natin. Huwag na natin tanungin kung bakit ka nag-left, bakit ka ganito. Ang kailangan po natin gawin, magkaroon ng malasakit para sa kanila, ipanalangin sila, puntahan sila, at patuloy na lingapin, na malapit muli o mailapit muli sa Panginoon. No po, wala pong careless Christian sa loob ng JOS. Pangalawang letter C. Sabi po dito, yung pagiging casual Christian yung natin. Pag sinabi hong casual, ito po yung, di ba, formal dress, casual dress, ganun. Sa damit yun. Pero sa pananampalataya po natin, kailangan po, huwag tayo maging casual. Ano po ibig sabihin ng casual? Every Sunday ka lang. No, ay, ganito lang ako, pang Sunday lang ako. Kaya hindi ako pwede sa ibang mga gawain. Pang online lang ako. Hello, mga mahal kong kapatid. Kailangan po, pagministeryo ng ating Panginoon, ikaw yung Kristiyano na hindi ka casual. Na mag-church ka lang, uuwi, pagdating ho nun, wala na nangyari. Parang yung in-example ko nga, ano itong casual Christian na to. Basta masabi lang na Kristiyano ako, born again ako. Di ba ngayon nga nakakalungkot, totoo lang. Hindi ko naman mahusgahan si Pastor Joel kasi hindi rin natin alam kung ano yung nangyayari talaga. Pero nalulungkot ako kasi ano yun katawan yun ng Panginoon. Di ba katawan ng Panginoon na pati tayo apektado na minsan nasasabi nila, born again din ikaw, di ba? Dito na lang kanina, sobrang nasaktan ako. Kasi may dumaan dito kanina, tapos sabi niya, yun na nga niya sinasabi ko sa mga born again Biblia, tapos ganun din ang mangyayari, kurakot din pala. Di ba masakit. Pero totoo Kasi ang buhay po natin, binabasa yan ng mga unbeliever. Kung tayo po ay casual na Kristiyano, matatawag lang na pansuot lang yung ating pananampalataya. Pagsuot lang yung pagiging Kristiyano natin, wala ho tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Na nagiging pan-display lang yung pananampalataya po natin. Masabi ka lang, ako Kristiyano, ako born again ako, uma-attend ako sa JOS. Masabi ka lang na member ng JOS. Pero mga mahal kong kapatid, binabasa ng mga unbeliever ng hindi mananampalataya yung buhay natin bilang mananampalataya. Kaya maging maingat tayo sa pananalita natin, maging maingat tayo doon sa pamumuhay natin. Kaya nga kasi, ang pinupoint dito na binibilang ng mga tao, tinitingnan nila kung anong klase, anong uri tayong mga Kristiyano. Kaya nga ho mga mahal kong kapatid, kailangan po natin na wag po tayo maging casual Christian. Kundi sa halip po, makita sa atin yung totoo at tunay na paglilingkod po natin sa Panginoon. No, sa panahon natin ngayon, di ba si Alan Cayetano, Christian. Senator Alan Cayetano, Christian. Si
Brother Wing Gatchalian, Kristiyano. Si Brother, si Brother Joel Villanueva, Kristiyano. Di ba, parang nakakalungkot na pati yung Panginoon na walang kinalaman doon sa pinag-uusapan nila, nadadamay. Kaya nga ako, mga mahal kong kapatid, ang pagiging Kristiyano po natin ay hindi po isinusuot. Ito po ay ipinapamuhay at ito po ay nakikita sa ating pamumuhay. No, wag ho tayong maging casual Christian. Kristiyano ngayon, linggo, pag may gawaan Christian ka. Pero pagdating na ng hindi ka na Kristiyano. Parang ganito, ah simbawi ka na lang, sisimba, uuwi, sasamba, uuwi. No, hindi ka naman nakatira sa bansang Zimbabwe. No, kailangan pagka-Kristiyano ka, makita sa iyo si Kristo. Sabi ko ho kanina, careless Christian, pabaya sa kanyang pananampalataya kahit mas laula yung pagiging Kristiyano niya, walang pakialam. Pangalawa, careless Christian, minsan casual, sinusuot lang yung pagiging Kristiyano pero hindi naman po ito nakikita sa kanya pong buhay. Casual nga panlinggo lang siya. Isusuot lang pupunta lang pag may okasyon, pag may gathering, special gathering. Pero yung pagdating na ng Sunday, na dapat always na nandoon ka, pagdating ng prayer meeting, pagdating mo ng gawain na ibang gawain natin, pag midweek natin, kay online pa man yan, dapat always present ka po. Okay, pangatlo, sabi po dito, sabi nga po doon sa Revelation, mayroon po kasi doon sa Revelation chapter, di pa ako namamali, 15-16 po ata. Yung sabi nga po doon, kung ikaw daw po ay malamig o malahilinga, isusuka ka ng Diyos, kung lukewarm. Ibig po sabihin, walang saysay yung pagiging Kristiyano po natin kung tayo po ay malamig, kung tayo naman po ay maligamgam, kundi ang gusto po ng Panginoon, yung nandoon ka sa pamumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi ka malamig, hindi ka mainit, kasi pagka sobrang init naman, minsan nasusunog na burn out. Pag sobrang lamig naman, namamatay. Kaya kailangan nandoon ka sa gitna na ang kasama mo ang ating Panginoong Diyos. Okay, sabi po dito sa number 3, ito po yung carnal. Careless, casual, at carnal Christian. Ano po carnal Christian? Pag sinabi po carnal, hindi po ito yung carnal sin o cardinal sin, hindi po ito ganun. Pag sinabi po carnal Christian, ito po yung Kristiyano, paglinggo, parang Christian, born again, paglinggo, pagdating ng Lunes, up to Sabado, bar again, o bear again. Di ba? Yun ang nakakalungkot. Kristiyano pag Lunes, pagdating mo ng Sabado, ay pagdating mo ng Linggo, nawawala ko ang pagiging Kristiyano. Pagdating mo ng Sunday, praise the Lord, pero pagdating mo ng Monday to Friday, erase na muna si Lord. Yung sarili yung nasusunod, sarili yung may kagustuhan, minsan nawawala po yung pamantayan na kaloob ng Diyos. Kaya nga ho, mga mahal kong kapatid, kailangan po natin bilang isang Kristiyano, wag ho tayong maging casual na naglilingkod ka lang sa Panginoon pag araw ng Sunday, hati-hati yung paglilingkod mo. Minsan, pagka-casual Christian, carnal Christian, ito yung namumuhay kalahati sa Panginoon, kalahati sa sarili niya. Di ba? Kailangan po as a Christian, makita po sa atin yung totoo, genuine, tunay na pagiging mananampalataya. Pag sinabi yung karnal, namumuhay ayon doon sa kagustuhan mo sa buhay mo. May patunay po dyan. Sabi nga po doon sa unang Korinto, chapter 3, kundi po ako namamali.
Corinto chapter 3 verse 1. Sabi niya po, si Pablo po may sulat nito sa iglesia po ng Corinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga tao nagtataglay ng Espiritu. Kailangang kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binibigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat ito ang dahilan ng pagiging karnal. No ho? Sabi niya, ng pagiging casual Christian. Eto na po sa verse 3. Bakit daw? Sabi ni Pablo, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iyay nagpapakilala, makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Diba? Kapag verse 4, kapag sinabi ng isa, ako kay Pablo, at ng iba, ako ay kay Apolos, hindi ba tanda iyan na kayo'y namumuhay ayon sa laman, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ang bawat isa ang gawang tinanggap niya sa Panginoon. Ibig ko sabihin, nagpapatunay sa verse 3, kung tayo daw po ay mainggitin pa, kung tayo daw po ay matampuhin pa, kung tayo daw po ay mayroong panglagi na lang bangayan ng bangayan, hindi pa po tayo namumuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Okay, minsan ho, dumarating yung tampuhan, normal. Pero yung kayo, 1 taon na, nagsumpaan pa kayo, yan po ang hindi normal. Abnormal na po yan, hindi ka na Kristiyano niyan. Ikaw na po talaga yung tinatawag na carnal Christian. Kaya nga ako, mga mahal kong kapatid, sabi po dito sa 1 Corinto 3, 1 hanggang po ng 4, nagpapatunay pa yan na tayo po ay namumuhay pa ayon sa laman. Di ko sinabi na pagka wag na kayong magalit. Kung talaga naman nakakagalit, di ba? Kaya lang, ang pinupoint ko po dito bilang isang mananampalataya, kailangan makita po sa atin si Kristo sa ating pong mga buhay. Mamuhay po tayo ayon sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Tayo po ay totoo at maging genuine na Kristiyano. Hindi ho tayo kasama. Hello, mga JOS. Wala po tayong carnal Christian. Sabi ko po, careless, wala pong ganyan sa JOS. Casual, wala rin pong casual sa JOS na pang lang, di ba? At yung pangatlo, bahala po kayo. Yung point ko po dito is ang carnal Christian po, sabi ko nga, mainit yan sa paglilingkod sa Panginoon, pero minsan, hatiho ang buhay. Namumuhay pa rin po ayon doon sa mundo. Ibig ko sabihin, parang ganito, mas pinapahalagahan mo yung pansarili mo kaysa po sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Na po, okay, ang pinakalas po na letter C is careful Christian. Pag sinabi kong careful, maingat, mapagbantay, sa kanya pong pananampalataya. Na maging maingat sa paglilingkod, maging maingat yung kanyang buhay, pananampalataya. No, sabi nga po dito, kailangan binabantayan niya po yung pananalita niya. Hindi siya pabaya sa kanyang pananampalataya na makapagsalita o sa pamamagitan ng salita, doon siya masisilo ng ibang tao. Ingatan po natin yung pananalita natin, pag-isipan po natin kung ano yung ipopuso natin. No, lalo na ho sa social media, mga Kristiyano, mga kapatiran, wag na wag ho ninyong gagamitin ang social media para patamaan kung sino pa man. Ibig sabihin, kung may kaaway ka, ipag-pray mo. Wag mong daanin po sa Facebook.
no, sa social media. Pinagpipray po yan. Okay, at kinakausap. Mag-ingat po tayo sa pananalita. As a careful Christian, ingatan po natin yung pananalita natin. Pangalawa, bantayan po natin yung ating pong puso at yung ating pong buhay, yung ating pong kaisipan. Kasi ho, pag hindi po natin nabantayan yung ating puso, napakasensitibo po niyan. Sabi ko nga po sa inyo, matampuhin yan. Naalala ko po tuloy si Ate Baby noong time. Hindi ko alam kung kailan yung birthday ko ata o ano, something ganun. Basta may okasyon. Binigyan ko na daw po lahat ng tapioka. Yung mga kapatiran, binigyan ko daw sila ng mga tapioka. Pero si Ate Baby daw, dinaanan ko lang. Hindi ko talaga yon. Parang hindi ko talaga napansin. No po. Minsan may pagkakataon po na gano'n. Mas maganda na si Ate Baby talagang hinarap ako. Sinabihan niya ako, ikaw nananadya ka na. Yung ganun po yung word niya sa akin. Kanina ka pa, nananadya ka na. Sabi ko, bakit? Dinaanan mo lang ako, binigyan mo lahat, tapos linampasan mo ako. Yun, masakit yun sa isang tao. Pero, hindi ko nga kasi talaga napansin. Kaya sabi ko kay Ate Baby, sorry naman, hindi ko napansin. Minsan, may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin napapansin na may mga tao pala na nasasaktan na ho tayo. Pero ganun pa man, maging open po tayo para sa kanila. Pagka mayroon po tayong ganun, tanggapin natin, pag-aralan natin, nakasakit ka ganito, di mag-sorry ka. Di po ba? Okay. Bantayan po natin yung puso natin, bantayan po natin yung ating kaisipan. Bilang tayo po ay tinatawag na careful Christian, maingat sa lahat ng bagay. Pangatlo, yung kanya pong paglakad. Ibig ko nga po sabihin yung ating pong pamumukay. Dahil sabi nga po dito sa salita ng Panginoon sa Efeso chapter 5. Sabi po dito sa Efeso chapter 5 verse tama ba ako? 15. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at ditulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Verse 18, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo, samantalang ipinapahayag ninyo ang inyong damdamin sa pamamagitan ng salmo, himno, at mga awiting espiritual. Bagong puso ang kanyang buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga ako, mga mahal kong kapatid, ang sabi po dito, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Wala pong careless Christian sa JOS, wala pong casual at wala pong karnal, kundi ang nasa JOS po, loobin nawa ng Panginoon. Tayo po yung mga good and faithful servant. Maging careful po tayo sa lahat ng bagay. Glory to God po at magandang umaga sa inyo, sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, patuloy po nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-unawa mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, minsan nalilihis kami ng landasin sa pamumuhay namin, Panginoon, sa hakbangin namin. Salamat, Lord, dahil nandiyan lagi ang iyong kapatawaran. Panginoon, dalangin ko po sa inyo, O Diyos, yung mga kapatiran namin na kung saan, O God, ay nakakaranas ngayon ng physical trials, Panginoon. Lord, maging si Ate Flor, ingatan mo po siya, Panginoon, at aking pong panalangin, Panginoon, na maging maayos po yung kanyang x-ray, Panginoon, sa kanyang mata. Panginoon, at dalangin ko po, Ama,
Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan, Panginoon. At higit sa lahat, Lord, yung kagalingan. Ganon din po, Panginoon, yung daddy ni Brother Edward, O God. Lord, na kung saan ay nasa ospital din, Panginoon. Lord God, humingi po kami ng pabor, Panginoon. Tulungan at gabayan mo po, Panginoon, yung Father, Panginoon, ni Brother Eds, Panginoon, ni Biana, ni Pastora Roxanne, O God. Lord, patuloy po ang kahabagan mo, Panginoon, ay maranasan, Panginoon, ng Father ni Brother Edward, O God. Lord, samahan mo po sila sa ganito pong sitwasyon, Panginoon. Maging yung mama ni Mariel, Lord God, we pray, kayo po, Panginoon, ang pumuno doon sa pangangailangan, O God. Magbigay kayo, Panginoon, o magpadala kayo, Panginoon, ng mga blood donor, O God. Lord, at dalangin po namin yung pagsasaayos ng operasyon. Panginoon, sa inyo po namin ito ipinagkakatiwala, O God. Sino man pong doktor ang hawak, nawa, Panginoon, ay patuloy na kayo, O Diyos, yung kumilos sa Kanya. Pero Lord, ang hiling po sana namin, magkaroon ng himala sa katauhan, sa buhay ng mama ni Sister Marian, O God. Lord, tulungan niyo po sila at patuloy, Panginoon, na gabayan ang kanya pong magulang, O God. Lord, ang pabor po na sana po, Panginoon, kalooban niyo po ay patuloy na aming panalangin na hindi na po humantong sa operasyon, kundi Lord, yung himala mo sa kanilang mga buhay, O God. Ama, maraming salamat po. Tunay na kayo ang Diyos na karapat-dapat, luwalhatiin at pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Glory to God po. God bless.